Dumating sa bansa si Japanese Defense Minister Nakatani Jin para sa kanyang two-day visit. Sa unang araw pa lang, dinalaw na niyang ilang radar system na binili ng Pilipinas mula sa Japan. Ang detalye sa ulat ni Patrick De Jesus. Sa unang araw ng pagbisita sa Pilipinas ni Japan Defense Minister Nakatani Jin, kabilang sa kanyang ininspeksyon ang radar facility sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Sa Japan, binili na Pilipinas ang isang fixed surveillance radar system na dumating noong 2023 at kayang makasagap ng dayuhang barko at aircraft sa loob ng 300 nautical miles instrumented range. Noong nakaraang taon naman itinurn over ang mobile air surveillance system. Maritime awareness is also a Japanese initiative. So the capabilities were demonstrated and site facilities were demonstrated too. We also took this opportunity to see how far we have progressed also on the deliverables of the different Air Force and other armed forces units. Dalawa pang radar system mula Japan ang inaasahang darating sa bansa na bahagi ng 5 bilyong piso na air surveillance radar system project para sa Philippine Air Force, katuwang ang isang Japanese firm. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, kabilang sa mga negosasyon ang pagbili pa ng karagdagang radar system mula Japan, kung saan binigyang diin niya ang kahalagaan ng mga ganitong kapabilidad upang protektahan pa ang ating bansa sa tulong ng domain awareness. Domain awareness is extremely important so that we have a picture of what is happening on the airspace, principally on the airspace within our Philippine Air Defense Identification Zone. Because if we are not aware, then we will not know what threats exist. Ngayong Lunes naman ay magkakaroon pa ng pagpupulong si Nakatani kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan tatalakayin ang iba't ibang ugnayang panseguridad sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Samantala, may banat din si Teodoro sa China kaugnay ng insidente sa Scarborough Shoal nang delikadong magmaniobra ang isang Chinese military helicopter sa Cessna Caravan plane ng BIFAR sa gitna ng Maritime Domain Awareness Flight. Bahagi naman anya ng ginagawang hakbang ng Pilipinas ang mas malawak pang kooperasyon sa iba't ibang bansa sa gitna ng patuloy na agresibong aksyon ng China. Their expansionism, their disregard of safety, and their disregard of the rights, particularly of smaller states, is now patent and for the world to see. We really need to interoperate and to band together to prevent a redefinition of international law and the world order by the Chinese Communist Party. Natapos na ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement sa New Zealand, habang may kalintulad din na pag-uusap para sa VFA ng France at Canada sa Pilipinas. Mula San Fernando, La Union, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.